malaki ang bilbil. Kasi ayon sa pag-aaral, kung mas malaki ang bilbil natin, mas maaga nagkakaroon ng diabetes, sakit sa puso, stroke, tsaka syempre pag mas mataba tayo, maaga tayo magkaka-arthritis kasi masyado mabigat, hindi kinakaya ng tuhod natin. Ito yung mga tips natin para hindi lumaki ang bilbil, para tama din ang timbang. Maganda yung mga tinuturo ni Doc Lisa na healthy foods. Yan, di ba? So, para hindi ganong tumaba, ito ang mga maganda kainin. Sa itlog, pwede hard-boiled egg, mga isa, dalawa, isang araw, pwede yan. Oatmeal, di ba? Nakakabawas din ng timbang, pampababa ng cholesterol. Strawberry, mga Baguio strawberry. Mababa din siya sa calories. Huwag lang lagyan ng maraming sugar o yung mga condensed milk. Ito yung sinasabi natin, green tea, di ba? Ang green tea, healthy. Isang tasa, dalawang tasa, piliin lang yung mga walang caffeine para hindi masyado kumabog ang dibdib. Ito, lean meat, to. Tamo sa chicken, lean meat. Lean meat ang kakainin natin para mas hindi nakakataba. Ang talagang pampapayat natin, an apple a day keeps the doctor away. Ang apple, nakakapayat talaga siya. Pang diet fruit siya talaga. Isang apple, mga 100 calories, wala pa. Busog ka na dyan, kumain ka na isang apple. Magandang merienda yan, baon nyo sa school, meron naman mga mumurahing apple. Ang mani, maganda rin yan sa katawan. Pero syempre, sa mani, kailangan ay mga isang dakot lang ang kakainin. Isang dakot lang, wag masyado marami. Pears, ang peras, para din siyang apple. Marami siyang tubig, nakakapayat din. So, piliin natin yung mga pagkaing mas healthy para hindi lumaki ang ating bilbil. Ito po ang pinaka-tips natin to reduce belly fat. Kung nagtataka kayo, oy Doc, bakit ako tumataba? Anong problema ko? Simpleng-simple lang eh. Tanggalin mo ang sugar sa iniinom mo. Yan ang unang gagawin nyo talaga. Bakit hindi ako pumapayat? Simple lang, tanggalin ng soft drinks, tanggalin ang iced tea, tanggalin yung kape na 3 kutsaritang asukal, yung mga fruit juices na dilata, yung mga bottled drinks, yan lang muna tatanggalin nyo. Tubig lang ang pwede. Wala nang iba. Tubig lang. Kung ayaw nyo ng lasa ng tubig, pwede rin lagyan mo ng lemon water. Lagyan mo konting lemon o kalamansi para may lasa. Yan, di yan nakakataba. Number 2, consume healthy fats tayo. Healthy fats, avocado, healthy fats. Bangus, isda, taba ng isda, healthy fats yan. Olive oil, healthy fats. Bawasan ang carbohydrates. Kanin, spaghetti, french fries, bawas yan. Yan talaga nakakalaki ng tiyan. Ang beer nakakalaki, alcohol. Ito po, napakahalaga, 2 to 3 liters, 8 to 12 glasses of H2O water every day. Lalo na sa Pilipinas, 8 to 12 glasses, mainit na panahon natin. Ito po ang isang dahilan bakit kayo tumataba. Nai-stress. Pag nai-stress ang isang tao, tumataas yung cortisol level sa katawan niya. Pag tumataas yung cortisol, gugutumin ka. Kaya mga taong stress, maraming problema, maraming iniisip, laging puyat, hindi natutulog, lagi silang gutom. Lagi silang gutom. Kaya mas maganda, maaga ang tulog. Pag tulog kayo, hindi kayo makakain. Pag puyat kayo, gugutumin. Katulad ng mga tinuro ni Doc Lisa, green leafy vegetables, lean protein, at fresh lemon water. Yan ang maganda. Tapos, syempre, Doc Lisa, malaking bagay din yung pag-exercise. Sabi nga nila, mas maganda yung maggalaw ka. Diba may taong malikot, maliksi. Yung mga taong maggalaw, palagay natin habang may kinakausap, nag-jog in place ka, o mahilig ka kumuha ng mga gamit, akyat, baba, mga trabaho sa bahay. Yung mga taong masipag, mas maggalaw yung katawan, nakakabawas sa mga 200 calories a day. Pero yung laging upo na lang, lagi lang tamad, ang bagal-bagal ng galaw, mas hindi nakaka-burn ng calories. Gusto mo mag-burn ng calories eh. Diba kailangan lagi kang may exercise, meron kang mga ginagawa. Kasi malaking bagay ang exercise sa katawan natin. Malaking bagay ang exercise. So yung exercise, hindi lang siya para sa katawan, pampatalino. Ha?
Kasi kita mo, pag tumatakbo siya, nagja-jogging siya, napakahalaga ng tamang jogging attire, ha? Hindi pwede mag-jogging, nakatsinelas, nakapaa, ha? Kailangan rubber shoes para hindi masira ang tuhod. Pag nakapaa kayo, lumang rubber shoes, masisira ang tuhod. Ang tigas nito eh, yan, oh. Tamang attire, exercise, gumagana yung dugo sa buong katawan. Good for the brain. Mas makakaisip kayo. Ang paggagalaw, exercise, tanggal ang stress mo. Tanggal yung init ng ulo. Ha? Nagbibigay sa'yo lalo ng energy. Okay? Tapos, pwede ka mag-jogging, mag-walking with a friend, makakausap kayo, at pangtanggal ng sakit na sinasabi ko kanina, di ba? Pag mataba ka, ang daming sakit, di ba? Mga sakit sa puso, cholesterol. Pag tinakbo mo, kung ayaw mo tumakbo, lakad na lang ha. Sa mga may edad, masakit ang tuhod, masakit ang likod, lakad na lang, pwede na. At syempre, pag nag-exercise ka, maganda ang pump ng puso mo. Maganda ang pumping, di ba? Mas malakas ang pagbuga niya. So, mas nagpa-pump siya, mas gumaganda ang daloy dito sa ating puso. At pag nag-exercise ka, mas marami pwede mo kainin konti. You can eat a little more. At gumaganda performance mo sa trabaho. Yan. Okay? Ito po, napakahalaga nito. Ito ang water intake natin sa isang araw. Tingnan nyo ang katawan natin. No? Katawan natin, 70% tayo gawa sa tubig. Tubig ang katawan natin, 70% sa dugo, kahit ang buto, may tubig eh. So yan ha, 70%. So kailangan mo talaga ng tubig sa araw. Meron ako kilala, ayaw uminom ng tubig doon. Sakit sa ulo, sakit sa kidney, dialysis ang inabot dahil ayaw uminom ng tubig. Ito requirement po natin ha. Ngayon nyo lang makikita tong table na to. Depende po sa timbang ng tao, gaano tayo kalaki, gano'ng karaming tubig ang kailangan. Yung mga sanggol, yung mga baby, mga isang basong tubig, po pwede na sa kanila habang kasama na yung pagpadede. Pero yung mga teenagers, let's say mga 80 pounds na siya, teenager na siya, 4 cups, 4 na basong tubig sa isang araw. Pero sa atin, mga 120 pounds pataas, 8 cups, 8 baso sa isang araw. At yung mga overweight, mas malaki ang katawan, mas mabibigat, pwedeng 12 cups. Pero ito kasi medyo kulang to eh. Kasi ito para to sa ibang bansa na malamig. Tayo, dahil mainit ang bansa natin, mas maraming tubig pa ang kailangan natin. Plus 2. Plus 2. Tsaka ang tip ko nga lagi, okay, uminom na maraming tubig, huwag lang lalampas, ulitin ko, huwag lang lalampas sa 16 glasses a day. Alam ko, meron dyan, sasabihin niya, Doc, 1 litro iniinom ko. Hindi po maganda. Ha? Hindi maganda. Bakit hindi maganda yung 4 na basong tubig? Hindi maganda. Number 1, sa may edad, 2 basong tubig, ininom niyo agad, malulunod yung puso. Malulunod. Hihingalin, magkaka-heart failure kayo. Meron dyan uminom ng more than 16 glasses a day, nagkumbulsyon. Bakit magkukumbulsyon? Masyado lumabnaw ang dugo. Bagsak yung sodium, bagsak ang sodium, nagkonvulsyon na ospital. So sa lahat ng bagay, moderation. Ha? Moderation. 12 glasses a day, sobra dami na yun. Tama-tama na yun. Ayaw natin yung hindi uminom ng tubig. Gusto natin tama-tama 8 to 12 bagay na bagay para sa'yo. Ha? Ayaw rin natin more than 16 kasi sobra dami yun. Hindi naman maganda yung ganong klaseng water therapy. Malinaw po yun. Okay. So, yan yung tips natin. Sa belly, ito po yung mga timbang na pinapakita natin. Doc Lisa. Yan, tamang timbang sa babae. Let's say 5 feet, mga 100 pounds. Pwede nyo i-post, i-comment. Salamat sa pag-share. Pag 5'2", 110 pounds. Pwede po dagdag 10%. Lampas 10%, pwede pa. Pero lampas kayo ng 10% dito, let's say 110 lang kayo dapat. Tapos 120, 125 kayo. Medyo overweight na yon. Paglampas pa doon, tatawagin ng obese. Okay? So, ito yung ideal weight sa babae.
Ito naman yung ideal weight sa lalaki. Palagay natin yung lalaki, 5'4 ang height, 130 pounds. Hanggang 10% dagdag pwede. Pag 5'6 kayo, 142 pounds. Pag 5'8 kayo, 154 pounds. Pwede lumampas ng 10%. So hanggang mga 164, 168 pwede pa. Ang timbang base sa height, hindi po base sa edad. Kasi kahit matanda na kayo, hindi porke mas matanda, pwede mas mabigat. Pag matanda kayo, kahit anong edad, kung ang height nyo ay talagang 5'5", 136 lang ang timbang nyo dapat buong buhay nyo, bata o matanda. Dapat nga mas matanda, mas mababa pa konti. Kasi mas humihina yung buto nila. Tapos, iniingatan din natin yung, ayaw din natin masyadong overweight, Doc Lisa, kasi ayaw rin natin magkaroon ng surgery. Yung iba kasi talaga, sobra ng taba, kailangan ng gawan ng operasyon. Alam nyo ba yung mga tinatawag na bypass surgery, bariatric surgery, yung nagpapapayat, marami na gumagawa niyan. Kaya lang sa ngayon, medyo delikado pa yung procedure, medyo mahirap. Sino yung mga inooperahan? Inooperahan yung tiyan, hinihiwa yung tiyan kasi sobra na sila taba eh. Inooperahan lang yung pasyente kung lampas na ng 100 pounds. Let's say, ang timbang mo dapat 100 pounds lang. Ang timbang mo 200 pounds. Ang ideal is 100, umabot ka ng 200 pounds plus 100. Yun, iba nire-recommend na. Ganito yun, Doc Lisa, i-focus natin. Katulad nito, may tinatawag na gastric banding. Oh. Yung tiyan, nilagyan ng ipit. Oh. So, mahirap to. Operation to. Hinihiwa pa ang tiyan. Tapos, kahit anong kain mo, hindi ka na makakain ng marami kasi ang lit-lit na nito eh. Pag kumain ka ng marami, susuka ka na susuka. Kahit anong kainin mo, susuka. Paano nakabara siya dito? Papayat ka talaga dito, pero ayaw naman natin ng malaking operasyon at magastos pa. Yan ang ginagawa ngayon sa mga sobrang taba. Banding. Merong isang procedure, bypass, hinihiwa. Ito, medyo malaking operasyon to. Ito yung tiyan ng tao. Ito yung tiyan ng tao. Pinutol. Pinutol yung tiyan, no? So, nawala yung tiyan. Maliit na, pinutol yung tiyan, diniretso na sa bituka. Diniretso na sa small intestine. Yan, no? Diniretso na. So, dahil diniretso na sa bituka, mahirap naman to, tinanggal na to. So, ayaw natin umabot sa ganitong mga operasyon para lang pumayat. Gagawin na lang natin yung mga tips ni Doc Lisa para hindi tayo tumaba. Okay? Ayos ba? May questions ba sila, Doc Lisa? Pakita ko lang tong figure natin. Dito tayo. Yan. To, ha? Pag malakas tayo masyado kumain, Doc Lisa, yan o. Pakita ko sa yung tiyan. Yes. Siyempre, ito yung tiyan natin. Yan ang tiyan natin. Yung mga matatabang tao, mas malaki ang tiyan nila. Ito, normal na tiyan. Ha? Siguro doble. Doble. Kaya, dahil kain sila ng kain, doble na ang laki na tiyan nila, na-expand na to. Kaya pag binigyan mo sila isang platong kanin, hindi sila busog eh. Paano laki ng tiyan nila? Kailangan nila 2 plato, 3 plato para mabusog. Kaya ang tip nga natin, kakain kayo ng mas madalas pero konti-konti lang. Half cup rice lang. Half cup rice lang lagi, pahinga muna 3 hours, tapos konting saging, pahinga muna para lumiit ang tiyan. Ha? Pag maliit na ang tiyan mo, mas mabilis ka mabusog. Isa pang paraan, lagyan mo ng tubig. Yan ang style ni Doc Lisa. Isang basong tubig, uminom ka muna para may laman na yung tiyan mo. Konti na lang malalagay mo na pagkain.